Ayan guys, no, good morning. Yun. Ngayon po magluluto tayo ng bupis, no. So bali gusto kasi ng asawa ko magluto ng bupis. So bumili po tayo dito ng baga, puso, saka yung bato ng baboy. So ito po yung gagawin natin. So kung napansin nyo, nilinis ko na po siya. At itong baga, iniwa-iwaan ko na rin para mapakuluan po natin ng maayos. Kasi pag hindi natin ito hinahinuwaan, parang guma ito. So para maluto po siya ng maayos. So ito po yung kanyang parang nasa lalamunan. Ayan. So may mga sangkap po tayo. So pakuluan po muna natin to. So ayan ho, nagpakulo na tayo ng tubig. Papakuluan na natin yung baga natin. So ayan. Igsasamahin na po natin bawang, luya, saka sibuyas. Lagyan po natin yan. Dagdag tayo ng dahon ng laurel. Patanggal po itong lansa. Tapos dagdag tayo ng asin para may lasa na kaagad. Kunti lang. Huwag muna tayo maglagay ng paminta. Magic sarap lagay natin para medyo malalasa-lasa. May-maya na tayo maglagay ng paminta pag nagtimpla na talaga. Pang lang, pampalasa lang doon sa pagpapakulo. Tapos ito na po, ilagay natin isa-isa itong parte ng baga natin. Ito po yung puso. So okay lang, pag bumili po kayo ng pambupis, maaga kayo. Para yung mabili ninyong baga, may kasamang puso. Kasi pag wala, yung iba gumagamit ko ng atay. Kahit naman. Saka yung bato. So kung tingnan nyo, hiniwa ko talaga yung baga. Para maluto ng maayos, hindi siya magmukhang guma. Ayan. So pakuluan lang po muna natin yan hanggang sa limambot, maluto ng maayos. Bago natin yan tadtarin ng maliliit. So habang tayo dyan, nagpapakulo, i-ready na rin natin yung ating mga carrots saka labanos na tinadtad. So pakulan po muna natin yan. Okay. At ito na guys, to pagkalipas po ng isang oras kalahati na laga, so ito na po siya, malambot na po siya, talagang luto na po. Depende sa inyo kung gusto nyo medyo hot cook, pero ako talagang luto na para pag nag-gisa mamaya hindi na po magtagal. Maganda ito kung sa pagpapakulo may kasama sanang sibot, kaso wala tayong makuha na ng sibot kanina, kaya ito lang po yung ginamit natin sa pagpapakulo. So okay na po ito guys. So papalamigin natin ito, tapos tadtarin natin ng maliliit. Okay. So magtabi po tayo ng kaldo nito. Gamitin natin mamaya sa pagpapakulo, sa pagtimpla. Pwede rin naman tubig, pero ito kasing sabaw niya, pinagkuluan, may lasa na po kayan, kaya masarap na po yun. Okay, so mag-gisa na po tayo guys ng ating sangkap para sa lulutuin nating bupis. So mauna po muna natin igisa yung bawang at sibuyas. Yung bawang sibuyas po muna tayo. Sabay na po natin yan. Sama na po natin yung luya. Sabagin po agad natin yung luya. So, antay po natin mag golden brown po yan. So, yan, pagka na golden brown na po, lagay na po natin yung baga natin.
So, bali itong binili natin, halagang 300 pesos to guys, isang buo. Pero pag naluto ito, mamaya kakunti lang kasi malamang nito hanggang hapunan na rin. So, pag naginito na po yung kulay, lagay nyo na po. Huwag gaano pa sunugin. Ayan. So, haluin na po natin yan. Haluin na natin ang haluin. Tapos mamaya maglagay po tayo ng mga sangkap natin. Okay, lagay muna tayo ng suka. Dagdagan natin konti yung suka niya. No? Lagay tayo ng suka. Patis. Kung ayaw nyo ng patis, pwede rin naman o asin. Lagay tayo ng magic sarap at paminta. Okay. Marami-raming paminta. Magic sarap. Okay, sama na rin po natin yung pork cubes. Halo po tayo. Haluin na. Haluin. Okay, so after 3 minutes po na paghahalo nito, ganyan na yung sabaw. Tsaka yun lang po ilalagay yung carrots. So may labanos po tayo. Optional yung labanos ha. Kung gusto nyo may labanos, mas maganda. Sa inyo po yun. Haluin po natin, tapos maglalagay po tayo ng yung kaldo kanina nung pinakuluan natin. Pwede rin po yung tubig. So maglalagay po tayo ng kaldo galing sa pinakuluan na kanina. Kadalasan ho kasi sa mga restaurant po dati na pinanggalingan po, ginagawa ko talaga namin. Kaldo talaga. So, kasi po sa kusina, iba-iba ho kami. Mayroon pong puro kami Ilonggo, puro po kami Taraya. Mayroon din naman pong kasama ko, mga taga Bicol. Yan. Lalo na po sa Chicken Bacolod restaurant din, puro po kami Ilonggo din. Sa kusina. Sa Giligans naman, halos karamihan po doon kasama ko, Bicolano. Mas bating. Iris Clay, halo-halo ko kami doon. Aristocrat, halo-halo. Max, halos mga Tagalog po kasama ko doon. Nagala po na kasama ng mga Ilonggo doon. Kamay kainan yun. Marami ko kami dyan. Mga Ilonggo kami dati dyan. Nandito. So, sa tasal lang po. Tama papakuluan lang po kasi natin yun. Okay, maglagay po tayo dito ng daon ng laurel. So, sa bukis po, ito po yung pangunahing sangkap talaga. Nagpapabango po talaga sa bukis. Daon ng laurel talaga. At mamaya-maya po, idagdag natin dito yung anato. Aswete, kung tawagin na ito. Kaya na po muna natin yun dyan. Takpan po natin. So, okay po. Once in a while, buksan na po natin yan. Okay na. Ayan, pagka ganyan na. Hindi na po natin ito tatakpan. Baka naman po kasi madurog yung ating carrots, saka yung ang ating labanos. Dito po lalagay na po natin yung sili. So, tatlong sili na po. Isang siling green. Okay na po yun. Lagay na rin po natin yung ating aswete. So, nagbabad lang po ako dito ng aswete talaga. Ayan. So, pag kulang, pwede nyo pa uling lagyan ng konti. Ayan, okay. Yun po yung... Antayin po natin mag-evaporate yung yung sabaw. Lalapot po ba? Pero dapat timusan nyo na rin. Tikman nyo na kung tama na yung timpla bago pa po natin laigayin yung sabaw. Okay, ganyan lang po. Huwag po natin takpan kasi baka naman po lumambot yung nakahalong gulay.
Antayin natin yan. At ayan na nga guys, no? After natin mag-antay ng ilang araw, yan. Ito na po yung ating niluluto. So tingnan natin kung yun. So ganito lang po dapat. Hindi ganong marami yung sabaw. Okay, so yun. Ulam na. Gin na lang kulang para maging pulutan. So yan po para sa araw na to. Okay, tapos na po yung ating ulam sa tanghalian. Kasama na po hapunan. At ito naman po para sa mga biscuiting natin na nangangailangan ng sabaw. Okay, thank you po for watching.